Musta? May kilig-kilig anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para makita mo na lab-lab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Ding dong, tunog ng doorbell na gumising sa ating bida sa mahimbing nitong pagtulog. Dito na nga ito napilitang bumaba mula sa kanyang kwarto para puntahan ang kung sino mang nagdo-doorbell sa pinto. At dito na nga lubos na gulat nang makita ang isang babae na naghahanap ng trabaho at kung pwede raw kuning servant ng ating bida. Bagamat naguguluhan ay pinatuloy naman ito ng ating bida sa kanyang bahay, sabay nagsorry sa kalat at wala raw kasi ang kanyang mga magulang, habang sa isip-isip ay napapaisip kung nandito raw ba ang dalaga para ibudol siya o kaya naman ay baka scammer daw. Agad bamanat na nga ng tanong ang binata sa kung ano ang specialty ng dalaga bilang isang servant. Walang patumpik-tumpik na sumagot naman ito na forte niya raw ang assassination, ngunit sa masasamang tao lamang daw na may kasalanan sa master niya dati, na siya raw nag-refer sa kanya sa lugar na ito. Nataranta naman ang ating bida at tinanong kung nagbibiro lang daw ba ang dalaga, na siya nang poker face lamang ang sagot sa kanya na lubos niyang kinabahala. Ano ba ibig mong sabihin na na-refer ka ng master mo dito? May koneksyon ba sila sa pamilya namin? Tanong na nga ng ating bida sa kakaibang dalaga. Ayon sa dalaga ay apo raw siya ng babaeng tambay na dating tropa ng pangalawang anak ng pinsan ng asawa ng anak ng kanyang master, di pa man tapos magsalita ang dalaga ay bigla itong binara ng binata at sinabing kalokohan ito, sabay muling nataranta at mukhang nagalit daw ang dalaga sa kanya sa pagbara niya rito, kaya napa-change topic at ano raw specialty nito pagdating sa assassination. Dito na nga ibinida ng dalaga ang kakayahan nito sa kutsilyo. At bagamat di niya naman daw ito madalas gawin ay ito lamang ang nakikita niyang paraan para maipakita ang kanyang kakayahan, na lubos kinagulat at kinabahala ng binata, nakalaunan ay prenangka na ang dalaga at di nga raw niya kailangan ng assassin, lalong-lalo na at di raw siya pamilyar sa sinasabing master nitong dalaga. Kaya sa kasamaang palad ay di nga raw niya ito kukunin bilang servant. Kinalungkot na nga ito ng babae sabay nagsorry sa abalang nagawa nito sa binata, at kalaunay nagpaalam na nga sa ating bida. Napasusmeriesep na nga lang ang binata sa mga nangyari habang malungkot namang nagmoment ang dalaga at saan na raw siya pupunta ngayon. Di pa man nakakalayo si ate ay bigla na lamang itong nakarinig ng sigaw mula sa malayo, ang ating bida na sinundan siya at naiwan na raw nito ang jingle bell niya. Dito na nga nawala ng 5 segundo ang itlog ng binata nang magulat sa paglutang ng isang truck mula sa isang kanto. Ngunit bago pa man ito mabunggo ni Truckon ay to the rescue naman ang dalaga sa kanya na dali-dali siyang niligtas sa kapahamakan. Malutong na pakyo na nga ang natanggap ng binata mula sa driver ng truck habang malambing na boses naman ang hatid ng dalaga at kung okay lang daw ba ang ating bida. Agad nagpasalamat naman ang ating bida habang di naman maipaliwanag ng dalaga ang kanyang nadarama, at first time niya raw sumagip ng buhay ng iba at grabe raw ang tibok ng kanyang puso. Ito nga pala yung jingle bell mo. Ika na nga ng ating bida, Shell Emmet, ika naman ni Ate Maid sabay nagpaalam na. Ngunit bago pa man ito makaalis ay lakas loob itong pinigilan ng ating bida, at naghahanap daw siya ng tao na makakatulong sa kanya sa paglilinis. Balik sa bahay ng ating bida ay di na naman nga nito kinakaya ang mga paganap ni Ate Maid, kung saan puro kutsilyo ang laman ng malita, at may pa-history lesson na nga tungkol sa mga kutsilyo. Kalaunan ay subok pinigilan na nga ito ng binata at nalilihis na raw sila sa usapan nilang paglilinis. Natigilan naman ang dalaga at sinabing basta usapang paglilinis daw ay garantisadong malinis siya magtrabaho. Napasusmeriesep na nga lang ang ating bida at ibang paglilinis daw ang tinutukoy niya, sabay turo sa tambak ng basura sa kanyang bahay, at ito raw ang ibig niyang sabihin. Sa madaling salita ay kailangan niya raw ng isang housekeeper. Natigilan naman ang dalaga at mukhang walang alam sa gawaing bahay, sabay tanong na kung magagawa niya raw ba ito ay kukunin na siya ng ating bida. Di pa man nagtatagal ay nagulantang na lamang ang binata nang makita na di man lang nagtagal sa kamay ng dalaga ang ibinigay niyang panglinis dito, na todo sorry na nga sa ating bida at babawi raw siya. Sa kasamaang palad ay pinaglihirin talaga sa mali-mali itong dalaga at muntikan na namang mad ulash, na lubos pinag-alala ng binata at kung talagang clumsy daw ba talaga itong dalaga. Moment na nga lang si ate mo at kung dahil daw ba dito ay di na siya kukunin ng ating bida. Tinawanan nga lang ito ng binata sabay bigay ng towel sa dalaga, at di pa naman daw huli para matuto ang dalaga, at kung gusto nga raw nito ay tulong na lamang sila sa paglilinis. Kalaunan ay matagumpay na ngang nalinis ng dalawa ang buong bahay, at salamat nga raw sa tulong nitong dalaga.
Dito na nga nakaramdam ng gutom ang ating bida kaya tinanong ang dalaga kung marunong daw ba itong magluto. Ano pa nga ba at mukhang ulats din ito sa pagluluto, kaya naman sinabihan na lamang ito ng binata na maligo na muna at siya na raw bahala sa menu nila ngayong gabi. Ayun nga at naligo na muna ang dalaga habang napamuni-muni naman ang ating bida, si Hitoyoshi Yokoya, isang sophomore high school student na nagkataong nasa summer vacation nang wala ang kanyang mga magulang. Kilig-kilig na nga si kuya mo at di pa rin makapaniwala na may isang dalagang bigla na lamang lumutang sa bahay nila, at di malaman ang gagawin dahil baka lumabas daw ng CR ang dalaga nang nakatupis lamang. Sa kasamaang palad ay todo nakadamit na ito nang makalabas na lubos pinanghinayangan ng ating bida, kaya ayon rumekta na lamang sila sa kusina at tutulong daw ang dalaga sa pagprepara ng pagkain. Basic chinapchap na nga nito ang repolyo habang ibinida naman ng binata ang tangkatsu na siya nilang ulam. Nagtaka naman ang dalaga pagkat di ito pamilyar na pagkain sa kanya. At ayon pa nga rito ay walang masyadong interes sa mga pagkain pagkat para raw sa kanya ay pare-parehas lang naman daw ang mga ito na lamang tiyan lamang. Abat na pag-iiwanan ka na kung ganun, ibahin mo itong tangkatsu, sigurado yanig ang mundo mo. Pagbibida na nga ng ating bida sa pagkain kanyang dala with matching kwento pa sa history ng pinagbilhan niya nito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay pinagtaka na nga ng binata kung ano ang pangalan ng dalaga. Ayon dito ay wala raw siyang pangalan at hinahayaan niya lamang daw ang employer niya na tawagin siya sa kung anuman, at bahala na nga raw ang binata kung ano ang nais nitong tawag sa kanya. O siya Miss Servant na nga lang din muna tawag ko sa'yo, ika na nga lang ng ating bida at di raw siya magaling sa mga pangalan-pangalan na yan, habang sa isip-isip naman ng dalaga ay nahihiwagaan, dahil dati ay wala naman daw siyang pakialam sa pangalan-pangalan na yan pero iba raw pakiramdam niya ngayon. Kalaunan ay kumain na nga ang dalawa. Habang itong dalaga ay napapamuni-muni at as usual daw di niya matanto kung masarap daw ba ang pagkain o hindi. Gayunpaman, kumpara sa malamig niyang nakaraan, ay may init siyang nadarama. Mula sa pagligo, sa pagkain, pati na rin daw sa kaharap niyang tao. Siya nga pala hinanda ko na rin kwarto mo sa taas, tas kung may kailangan ka pa, timbrehan mo lamang ako, ika na nga ng ating bida sa dalaga. Di na nga kinakaya ni ate ang kabaitan ng binata at napahawak na sa kanyang dibdib at bago sa kanya lahat ng kanyang nararamdaman, hanggang sa mapansin na nga ng binata na walang sos ang kinakaing tangkatsu ng dalaga. Dito na nga ibinida ni Hitoyoshi ang tangkatsu sauce na dapat inihahalo raw ng dalaga sa tangkatsu. Siyang tunay nga ay sinunod naman ito ng dalaga, at nang tikman na nga nito ay nang inigpuson pati bahay bata at di makapaniwala na ganito ito kasarap. Kalaunan ay nagising na lamang mula sa isang malungkot na panaginip si Hitoyoshi, sabay nakaramdam ng gutom kaya bumaba na muna sa kanilang kusina. Dito na nga ito nakarinig ng tunog mula sa kusina kaya nabahala at baka may gawing masama ang asasin na dalaga. Sa gulat niya ay dito na nga niya naabutan ng dalaga, na pinapapak ang bote ng tangkatsu sauce. Huli pero di kulong na nga si ate mo na lubos ang pagkataranta at nagsorry sa binata. Ngunit okay lang daw ika naman ng ating bida dahil maging siya raw ay nagutom din. Todo rason pa nga ang dalaga na naisip niya lang naman daw kasi nawala raw kasiguraduhan ang kinabukasan at baka last day niya na raw ito at di niya raw maatim na di makatikim ng tangkatsu sauce kahit palihim. Sakto edi food trip na muna tayo, ika na nga ni Hitoyoshi sabay ibinida ang pagkain kanyang inihanda. Ayun nga at solve na naman si ate mo pagkat nakadali na naman ang tangkatsu sauce. Hanggang sa mapunta na nga ang makbangan ng dalawa sa malalim na kwentuhan. Dito na nga nakwento ni Miss Servant ang tungkol sa mga ungol ni Hitoyoshi sa kwarto nito kaya napapante raw siya kanina. At dito nga raw niya naabutan na umiiyak at manggilan nilang beses na tinawag ang mama nito. Di na nga maitago ni Hitoyoshi ang hiya sa mga nangyari hanggang sa baman at si ate na nanaginip din daw siya, tungkol sa tangkatsu sauce na kinausap siya. Sinabi raw nitong huwag mag-alala ang dalaga na sapsupan siya pagkat malaki naman daw ito at di basta-basta mauubos. Ngunit nang sisimula na raw sana niyang sapsupan ay siya namang paggising niya, ika na nga ng dalaga na nanginginig-nginig pa sa pagkwento. First time niya nga raw nagkaroon ng panaginip na ganito, dahil dati ay puro tungkol lamang sa pagpatay o ang mamatay ang kanyang napapanaginipan. Nalulungkot nga lang daw siya dahil kung kailan masaya ang panaginip niya ay siya namang lungkot daw ng panaginip nitong binata, at di niya raw maatim na wala siyang magawa para sa binata. Sorry na ika naman ng binata tsaka minsan lang naman daw siya nananaginip ng masama, dagdag pa nito na paminsan-minsan daw talaga binabangungot siya noong bata pa siya at nagigising ng umiiyak,
Buti na lamang daw at nandyan mama niya noong mga panahon na ito at pinapatulog siya sa kanlungan nito. Walang patumpik-tumpik na nagpresente na nga si ate girl ng kanyang legs at dito na nga raw magpahinga si Hitoyoshi. Kinataranta na nga ito ng binata at bata pa raw siya noong mga panahon na yon, tsaka malaki na raw siya ngayon at di na raw ito pwede. Dahil sa pagtanggi ng binata ay tila dinamdam naman ito ng dalaga, at kinain na naman ang natatagong kalungkutan nito, hanggang sa bigla na nga itong nabasag ng dumampi na ang ulo ng binata sa kanlungan nito. Ay, kilig-kilig na nga si kuya mo at bukod sa malambot ay napakaligamgam daw ng pakiramdam. Moment na nga ang dalawa habang kami ito inggit na hype sipunin sana kayo. Pasapsap na rin lods ng like at subscribe, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.